Dane Marticio, totoo bang may tatlong? Totoo nga po yung issue na yon. Kasi nga po, ako nga po ang naglabas noon. Ewan ko, ba't gano'n, ano? Kala nila si Atty. Sabi yung unang naglabas ng issue na yon. Ito po yon, si Rodel Palorina. Ako po ang unang naglabas niyan kasi nga po, naalala ko yan nung nakita ko yung USB ko na nakasave sa akin. Ako po yung naglabas nun. Kaya po ako po ang nagsasabi sa inyo, totoo po yun. Boss, pakilegit kung totoo sinasabi ni... Paulit-ulit. Okay, bakit yung ilong ni Kulaong mukhang mini labubu? Sino kaya totoo may toyo? Babasag sa nguso niya. Okay, nakapalo na po ako, Boss Mac. Salamat po. Parang wala si Casper, mga past video niya. Parang di nagpapakita no? No name, ganda ng ilong ni Kulaong, mamahaling kalapate. Kuya Henry, wala naman daw kasi master bedroom sa province, allegedly, sabi ni Kulaong. Sa mga nagtatanong, ayan na nga yung litrato. Ang kulit. Kaya nga po na-topic yun ni Sabi. Kasi nga po, nakita siguro sa akin or meron pong nagsabi sa kanya na tinapik ko po yan. Yan po yun, si Rodel Palorina. Boss Mac, bakit Jaya Hindu kumandidato si Kulaong sa Isabela na mayor or governor nung kilala siya doon? Kung kilala siya doon. Hindi po, wala po yun. Sorry, Boss Mac, napahirapan kita magbasa. Nag-charge kasi yung cellphone ko. Okay lang, ate. Ron Lema, kunin sana ng kilalang funeral home si Kulaong na image model ng formalin. Kaso boy pa si Kulaong, mukhang naagnas na. Ayun. Makoy. Ayun, basta ako naglalike na din tayo kay Boss Mac. Boss Jen Family, dahil nilabas ay talagang Mr. Calibre talaga. Gumagamit pala ng baril si Kulaong, exposed na. Diba? Boss Mac, pag nakakarinig ng wangwang si Kulaong, di mapakali. Nabayaran kaya ng tama siya ba? Baka po hindi. Nathaniel Candiles, Boss Mac, kulang araw at gabi ko. Kapag hindi ako nakakapanood ng regarding kay Kulaong, parang teleserye. Pa-shoutout, birthday ko ngayon. Oy, happy birthday Nathaniel Candles. Ayun, happy birthday. Si Sabi nga kayang humarap sa pulis, yun ba may warrant of arrest? Si Kulaong, hindi kayang humarap sa pulis. Puro tawag kuno, puro name drop. Takot kasi alam niya baka siya ang madampo. Tama. Sa video ng tindahan, baka may name ng tindahan at nakapin baka makita sa Google Map. White Flower. Oy, ate White Flower, Kulaong time. Bakit ba di kayo naniniwala? Paulit-ulit kayo. Yun nga eh. Okay, boss, totoo ba na may utang si Kulaong sa Sheraton Hotel? Jeffrey Padilla, hindi ko po alam. Okay, Boss Mac, talaga bang abogado si Sabi? Hindi ko po alam. BJ ako, Boss Mac. Thank you, Ate Brigera Vlogs. John Will, Boss Mac, sa tingin ninyo, namo-monetize ba si Kulaong sa channel niya? Mababa lang po kita niyan. Hindi po kikita ng malaki yan. Ako na po nagsasabi sa inyo. Sa akin lang kumuha ng ideya yan kung paano magpa-super chat. Kaya hindi po yan kikita ng malaki. Ate May Alcantara, ayun, sa true lang, mga tanga na lang talaga maniniwala kay Kulaong. Isusumbong niya sa pulis, pinost daw ni Sabi yung pulis. Wala namang kaso yung ganun. Depende sa purpose ng nag-upload. Buti sana kung pinagsasampal ni Sabi yung kinausap niya, di ba? Yun talaga may kaso yun. Partado talaga to si Kulaong eh. Wala na kasi wala na pong yan si Kulaong. Wala na pong kumbaga yung wala na alam niyo lahat ng binubuka na lang ng bibig niyan. Puro na lang katarantaduhan. Puro na lang kabulastugan. Ganyan po yan si Kulaong. Eto, puntahan na natin to. Nako, si Sandro Marcos po ay nagsalita na. Sumagot si Sandro Marcos dyan eh. Teka. Wala yung sagot ni Sandro Marcos. Teka. Parang, nako, baka hindi ko na-save
Ayun, naku, putya, kinabahan naman ako. Kala ko ano. So ito po. Si Sandro Marcos po ay sumagot na. Ayan, maliwanag naman dyan, di ba? Sinasabi po ni Sandro Marcos na hindi nila yan kamag-anak. Ay ano yung pinagsasasabi mo, Kulaong, na ikaw Marcos? O, anak ng Pangulo ng bansa na yan nagsoplak sa'yo. Ayan o. Tinanong siya dito, "Hi bro, quick question. Are you related to Francis Leo Marcos?" Oh, ang sagot dito ni Congressman, "Hi, no, me nor my family are related to him." Kulaong, paano yan? Tinanggi ka ni Sandro Marcos. Yan ang mahirap niyan, Kulaong. Kasi dapat hindi ka nagyayabang. Dapat hindi ka nagkukukuda Eto, share ko na lang siguro tong dito. Eto, yan, share ko na lang to. Para madali. Kasi marami to ayan, Kulaong mismong anak ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagsalita na. No me nor my family are related to him. Diyos ko naman. Talaga namang itatanggi yan ni Sandro Marcos kasi Diyos ko, ang laki po talagang kasiraan sa kanila. Kunwari, totoong kamag-anak ng mga Marcos si Kulaong. Tingin ko ang sasagot pa rin dyan ni Sandro, hindi Kunwari talagang Marcos si Kulaong. Baka sabihin ni Sandro, hindi. Hindi namin kamag-anak yan. Hindi nga namin kilala yun kahit tunay na Marcos si Kulaong bakit? Diyos ko, aakuin mo bang kamag-anak yan? Aakuin mo bang kamag-anak yan kung yan kamag-anak mo? Tatanggi mo talaga. Kahit na dugong Marcos yan, kahit na tunay na Marcos yan, baka itanggi po talaga. Kasi nakakasulasok po yung mukha. Hindi tayo nanlalait. Sinasabi lang natin yung totoo. Diba? Eto. Yung Araandus. Siya po. Eto, katabi si Kulaong. Don't buy that Francis Leo Marcos. Photo taken a year ago when I was his secretary. Etong si Araandus, ano po to, parang model. Pero tahimik na po buhay niyan. Pero yan po, meron siyang post dyan ngayon, eto na, Romualdez naman po ang tinanong. Sino ba yan? Jude. Sabi po dito, his real name is Norman Mangusim. Romualdez at Marcos na po ang nagde-deny na hindi po Marcos si Kulaong. Ano sabi dito? Fraud. Fraud daw po si Kulaong. Diba kaya Kulaong, eto sagutin mo. Katulad niyan. Puro kasusan yan. Eto sagutin mo, bakit ang mga Marcos at mga Romualdez hindi ka kilala? Hindi ka inaakong kapamilya o kamag-anak. Eto pa, isa pang Romualdez ang daming naloko bro Sagot ng Jolo Romualdez, nag-post ako kasi ang daming tanong ng tanong na flood ang messenger ko kasi kaya nag-post na ako kasi dami naman ng babash hindi ko naman talaga kilala siya. Dadami rin bashers ko for sure. Ang dami kasi naloko niyan sa FB bro, wag na lang natin patulan mga bashers. Sabi ng Bon Santos, totoo po yan. Diba? Imagine niyo yun, no? Eto, mamaya na yan. Mamaya na yung mga okay. Mamaya na yan. Eto, Larry Gadon. Eto, Larry Gadon. Nako, yari ka dito, Kulaong. Kahit po si Sir Larry Gadon, secretary, inano po niya yan, sinoplak po niya yan.
No, eto, may nag-chat po kay Attorney Larry Gadon. O, salamat naman po kung ganun, sir. Effective yung ginawa niya, sir, no? Well, thanks, sir. Makakampante ako ng kaunti. Sana mabigyan din ng ng hustisya, mga inagrabyado po niya, sir. Sabi, oo nga. So, nakakapangilabot ang kanilang mga kwento, attorney. Sobrang nakakaawa sila. O, mag-post sila sa FB para mabasa ng iba. Oh, how about on legal assistance, sir? Can we help? Takot kasi sila, sir. Pero kung galing sa atin assistance, malamang, sir, mabubuhayan sila ng loob na sumigaw ng katarungan, sir. At alam nila ang sasandalan nila ay kapwa loyalista. Pwede sila lumapit sa PAW, sir, if ever may lalapit sa iyo for help. Are you going to help, sir? Ayan, Larry Gadon yan, ha? Oh. Okay, sir, bakit po hindi nagre-release na BBM about Norman Mangusi? Nahahati na ang mga loyalista po. May pinapakalat na. Jay, hindi Marcos si Norman Mangusin. Hindi siya kamag-anak. Nagpapanggap lang siya na Marcos. Oh, eto. Salamat po, sir. May balita po ako na parte ito upang siraan si BBM at iba pang kaalyado ni BBM. Kasama na ang pangalan mo, sir. Mukhang may balak silang watakin ang mga loyalista. Wala namang ganyan. Talaga lang mapagpanggap yung Norman. Programa niya yon sa sarili niya. Hindi niya kaya sirain mga loyalista. So, salamat naman po kung ganun, sir. Effective yung ginawa niya, sir. No? Well, thanks, sir. Ayun pala yung unang part. Ayan. Diba? Kaya alam nyo, talagang itong si Culaong, marami pong sumusoplak dito eh. Ang dami na pong sumoplak at ang dami na pong tumarantado. No, ito yung Edwin Hamora. Hindi ko alam kung ito ay kung ito ay Dilawan o DDS. O sabi dito, may nag-donate na 100 sacks of rice dito sa Payatas. Awa ng Diyos, wala pang nakakarating sa amin. Day 17 na. Wala pa din, maski isang butil ng food packs ang umabot sa amin. Diba? Wala pala. Ganun nga lang si Culao. Ngayon, puntahan natin yung isa pa. Okay, meron dito eh. Ito yung sa usapan naman dito kay kay Ara Andus. Okay. Naku, ba't napunta na dyan? Hanapin ko lang Meron dito post nung Jolo ba yun? Ito kay Kuya Dakings yan Ayun, Jolo Romualdez. To all the people asking me about Mr. Francis Dayo Marcos, he is not related to me nor to my family po. His real name is Norman Mangusin. Thank you. Ay, ba't ba napindot ko? Maliwanag naman yan, sinasabi talaga ng mga tao. Diba? Na hindi nila kamag-anak yan, hindi nila kaano-ano yan, si Culaong. Teka, share ko ulit. Napindot ko yun lang yung katotohanan yan. Sandro Marcos, mga Romualdez sumagot. Hindi pwedeng sabihin ni Culaong na walang karapatan. Ang mga Romualdez na yan na magsalita. Tanging siya lamang, sabi nga niya kahit daw si Bongbong at si Jaime, hindi daw pwedeng sabihin na hindi siya Marcos Pucha. Tindi mo naman Culaong. Eto, Jolo M. Romualdez. Tignan nga natin kung ano ba si Jolo Romualdez ngayon. Hindi ko alam Okay, hanapin natin kung sino tong Jolo Romualdez na nagsalita patungkol kay Culaong. Si Jolo Romualdez ay si Alfredo Paulo Tebes Romualdez. Isang Pilipinong politiko na kilala bilang dating mayor ng Tacloban City at miyembro ng Romualdez political family ng Leyte. Ayun. Dati pala siyang mayor. Anak ni Alfred
Romualdez, pinsan ni Ferdinand Martin G. Romualdez. Ayun pala. Tatanungan natin, kamag-anak ba niya si Norman Mangusin? Tignan natin. Wala pong public record o kumpirmadong impormasyon na kamag-anak ni Joel Romualdez si Norman Mangusin. Ay, nako. Oh, wala daw, hindi daw nabanggit. Sa madaling sabi, hindi pa napapatunayan at walang ebidensya na magkamag-anak sila. Ayun. Sa ano sa pagmumukha pa lang talaga, hindi na. Diba? So, eto naman, yung mga niloloko ni Kulaong. Eto, si Madam Epa, yung naka-blue. Yan si Madam Epa, ayan. Tapos ito si Kulaong, tapos ito yung isa pang loyalista. Tapos ito, yan, ito, tol, yan, yung loyalista yan. Ngayon, ito, si Early Ancheta, itong nakasalamin, yan yung sinasabing pinsan ni Kulaong na nasa Amerika, doktor daw. Doktor sa mata yata. No, tapos, ayan, ito si Ma'am Epa, ayan. Meron pa akong upload dapat diyan tungkol sa sa ni Madam Epa sa Kanikulaong. Ngayon etong si Madam Epa malapit dito kay Salpanelo, malapit din kay Digong. O kumbaga, hindi naman siguro malapit na malapit. Ang alam ko ang kaibigan niya talaga si Salpanelo. Tapos ito po yung asawa ni Madam Epa. General na yata nga ngayon yan. Yan yung sinasabi ni Madam ni Yulen na wag lang kayong magkakasalubong nung asawa. Ito naman yung si Kulaong, kita nyo, pormahan. Papunta yata Australia to papunta Australia, hindi to papuntang tawag doon, yung pa-stem cell, hindi pa yon. Tapos ito po, nabili na po ni Kulaong ang ano ba pangalan nito sa Mindoro? Puerto Galera. Sa Puerto Galera po ito, nabili na po ni Kulaong lahat ng bangka na yan, pati mga yung abot ng tanaw ninyo, yung mga isla na yan. Nabili na po ni Kulaong sa kanyang panaginip. Ayan, grabe pormahan ng ating idol, talagang close neck. At ito ang merch. Ayan po ang merch ni Kulaong. Natatawa ako nung nakita ko to. Alam niyo ba may damit pa ako niyan dapat, hindi pa nabibigay sa akin. Hindi pa binibigay sa akin. Ibinili ako ng isang nanay. Sabi niya, Mac, huwag ka nang umorder ng damit. Yung merch ni FLM kasi ibinili ko na kayong mag-asawa. Extra small sa asawa mo, sa'yo, XL. Binili na ako. Hanggang ngayon, di ko pa nakukuha. Diba? Kita nyo, ganda ng damit FLM, Francis Leo Marcos. Ayun ako. Okay. At ganyan na yung mga tanong dyan. Okay, ito. Basa muna tayo dito. Wala daw siyang pin na 4 times na nga daw siya nagreklamo. Kaya di pa daw siya na monetize. Hindi, monetize na siya, pero hindi siya makakasahod hanggat wala yung PIN. Palipat-lipat ng bahay Paano mangyayari yun? Request ulit siya. Jefferson Flores, ng angkin na naman ata ng farm si Kulaong. Yun nga, Ate May Alcantara, kung pinapahiya sana ni Sabi yung pulis, kung hinihiya sa social media, yun, may kaso ng cyber libel yun. Tama. Funny moment, si Kulaong ang tunay na Philippine loop nagtatago sa warrant. Actually, Luzon loop pa lang ginagawa niya. Jeffrey Padilla, Boss Mac, totoo ba na kinasuhan ka rin ni Kulaong? Kapal kasi ng mukha niya. Sabihin, di kanya kilala kung kakasuhan niya. Di kanya kilala kung kakasuhan kanya. Lagi naman po niyan sinasabi na na hindi niya ako kilala, pero tawag dito. Kaya kita tinawagan, kaya nag-video call ako sa'yo para malaman mo na ako kausap mo. Opo, yun nga. Pero totoo po ba? Di ba? Bakit niya ako tinatawagan diyan?
Diba? Kung ako hindi niya kilala, dapat hindi niya ako tinatawagan, hindi niya ako kinokontak. Kung ako hindi niya kilala, bakit niya ako tinatawagan? Nasa loob pa siya ng kubeta, ng inidoro. Ba't niya ako kinakausap? Diba? Ayun ako nag-record niyan. Tawagan namin yan sa loob ng inidoro ng ng BJMP. Diba? Ganun lang yun. Okay, sa akin di ako makakasuhan nun. Alam niya malilintikan siya sa akin kasi ilalabas ko to dun sa mismong husgado. Waiting kami ng buong family ko sa susunod na balita regarding kay Kulaong Rehas episode, Nathaniel Kendalls. Carlo Monicayo. Mukha ba naman bayag si Kulaong Kakashi Hatake, si Kulaong si Sabi ang binabanatan. Ba't parang umiwas kay MG? Kasi nga po may kaso na Tom Warren, tamang show bilang sa snow sa aming driveway, Boss Mac, habang nakikinig ng Kulaong Time. Tom Warren. Ay, lamig dyan Who the H are you and who the F are you? Kakay Sandro. Diba? Wondering. Hoy po, hoy poloy. We, people of the Philippines very much know he was never a Marcos. No breeding, only people in his world live in his own delusion. Wondering. Totoo yan. I-contest na yan, MG at FG. Sabi ni Wade Wilson, Ate May, lakas nga makapagsabi ng pangit na naka-NMAX na dumaan doon sa kanya. Akala mo hindi itsurang alipunga ang kumag. Richard Butch Obispo, live kanina ko lang, may nakamotor daw, hinahanap siya, dinaan ng driver niya, di nagsalita na, pinababalik siya, kaldagin niya daw. Mahirap yan, bakal bumaliw at apulanam siya, di talaga nag-iingat sa sinasabi. Okay, Ate May, akala ata mangmang pa rin mga netizens sa dami ng naloko niya noon. Di sana nakipagamulan na ng DNA test yan. Kahit kailan di lumalabas sa bibig niyang may amoy imburnal yung DNA na yan. Actually dati, sabi niya, ipapakita ko na to. Tapos sabi niya sa akin, nung nagtawagan kami, sabi ko, boss, yung papakita mo? DNA yun, Mac. DNA ng DNA ko at ng aking tatay, sabing ganun daw. Okay, Ate May Alcantara, hanggat may isang naniniwala na Marcos siya, hindi titigil yan. Tama. Maniwala kayo, walang matutuloy na university tour niyan. Salawasaw yan. Ano na ba ngayon? January 19 na ngayon. Last week daw ng January na gagawin niya na. Kapampangan vlogger, Boss Mac, Saya, Tidorla. Okay. Bole. Ano ba tawag sa inaantok? Nakalimutan ko. Okay, Tidor la. Ada Kerja, salamat pagi. Okay. Ano ba tawag din? Nakakalimutan ko na yung mga ibang word ng mali. Dati, kabisado ko yan. Ang tatas ko magsalita ng mali. Pag nga ako kinausap ng mali, kala mali ako. Pag sinabi kong Pilipino ako You're Filipino? Maybe DDS friend siya ni Madam Maharlika. Okay, yung Edwin Hamora. Okay, PJ, Boss Mac, so it means pwede din siya kasuhan ng Marcos si Kulaong dahil sa paggamit ng apelido niya. Opo, pwede. Di na need ng DNA test dyan, itsura pa lang ni Mang Husin, alam na panggap. Tama. Ang nagsisinungaling yung kanyang itsura, yung kanyang muka. Kahit nga si Chita ay tatanggi. Binuhay mo naman si Rene Requestas. Pink Butterfly, Bro Mac, buti hindi mo pinatato mukha niya sa balat mo. Wala nga po ko kahit isang tattoo Papatayin ako ng nanay ko pag ako nagpatato. Alam niyo ba, nanay ko kaya ako hindi nakapagpatato. Nanay ko ayaw ng may tato. Wala pong may tato sa amin. Sa aming mga magpipinsan, sa aming magkakapatid. Wala pong may tato. Nung nabubuhay ang nanay ko. Yung kapatid kong babae, naengganyo siyang magpatato. Pero alam nyo, napakatindi ng nagtato sa kanya. Si Apo Wangod.